Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Tatanong ko lang po yun sa Efeso 4:6. Ang Diyos po ba ay nasa lahat ng dako? Wala naman nakasulat na dako ron, iho. Basahin natin, ha? 4:6 ng Efeso. Ito po ang nakasulat. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Walang dako ron. Hindi sinabing dako. Ngayon, para maintindihan mo dyan yung konteksto, kapatid, ano? Umpisahan natin yan sa 4:4. Pakinggan mo, ha, kapatid, sa 4:4, ha? Pakinggan mo. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Ngayon, maliwanag na nag-umpisa yung deklarasyon dyan. May sinasabi si San Pablo, may isang katawan. At doon sa isang katawan, meron ding isang espiritu. Alam naman natin kung ano ang kahulugan ng isang katawan sa Biblia. Sa Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayon, ang katawan na tinutukoy sa Biblia, yung iglesia. Balikan natin ngayon ng 4:4, kapatid na technician, ano? Ang sabi doon sa 4:4, may isang katawan o isang iglesia ang ibig sabihin, ano? At doon sa isang iglesia o sa isang katawan, mayroon doon isang espiritu. Doon sa isang iglesia, nandun din ang isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, sabi. Doon sa isang iglesia, mayroon ding isang pananampalataya, isang Panginoon, isang bautismo doon sa isang iglesia, at isang Diyos at Ama ng lahat doon sa iglesia, na siyang sumasa ibabaw ng lahat sa iglesia at sumasa lahat at nasa lahat sa iglesia. Kaya God is over all the church. Sa iglesia tinutukoy dyan, siya ang Diyos at Ama ng lahat. Hindi naman lahat ng tao tinutukoy dyan, eh. Kasi merong tao, ang ama nila si Satanas. Pakinggan mo sa 8:44 ng Juan. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Ayun, merong mga tao, ang ama nila ang demonyo. Kaya yung sinasabi sa Biblia na Diyos at Ama ng lahat, yun ay Diyos at Ama ng lahat na nasa iglesia. At sumasa ibabaw ng lahat sa iglesia at nasa lahat sa iglesia. Yun ang konteksto nun, kapatid. Hindi, walang nakalagay dyan sa lahat ng dako, no? Walang dako, wag natin dadagdagan. Ha? Sa iglesia lang po pala yun. Oo, ang iglesia, nandun ang Ama sa iglesia, sumasa ibabaw siya sa lahat sa iglesia. Kasi yun ang sinasabi sa 4, eh. May isang katawan o iglesia, nandun yung isang espiritu, nandun yung isang pananampalataya, nandun yung isang bautismo. Ang katunayan niyan, nandun sa unang Korinto 12:13, kapatid na Willie. Ito po ang sabi sa 12 at 13 ng unang Korinto, sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Kita mo, yung bautismo at yung isang espiritu, nasa isang katawan yun. Kaya, yung isang katawan, nandun yung isang espiritu, isang bautismo, isang Panginoon, isang pag-asa, isang Diyos at Ama ng lahat. Sa iglesia ang tinutukoy doon. Kukunin mo sa konteksto, kapatid. Salamat po. Pwede ba pong isa? Sige po.
Doon naman po sa sinabi ni Kristo na ang kung sinong magkaila sa akin sa tao, ay kakaila ko rin sa aking Ama. Paano dun sa ginawa ni Pedro? 3 times niya pa ang pinagkaila si Kristo. Ano po ba ang stand ni Pedro? Alam mo, yung pagkakaila ni Pedro is a force of circumstance. Napilitan lang siya, hindi willful yun eh. Ang katunayan yung sinabi niya sa ating Panginoong Hesus, hindi kita ikakaila hanggang kamatayan, sabi niya. Hanggang patayin siya. Pero, nakomos siya ay mahina. Tao lang naman si Pedro. Laman, nakita niya yung danger pag inamin niya na si Kristo'y kasama niya. Doon sa tiyempo na yun, ikinaila niya. Pero alam mo ba, na pinagsisihan ni Pedro yon at pagkatapos, hanggang kamatay hindi niya na ikinaila kailanman si Kristo. Ang katunayan kaya nga siya pinatay ay dahil sa kanyang pangangaral ng aral ni Kristo. Hanggang kamatayan ay iningatan na ni Pedro yung kanyang pananampalataya. Pakinggan mo sa 2 Pedro 1. Ganito po ang sinasabi sa 2 Pedro sa Kapitulo 1 at ang talata po ay 14. Yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo. Ang kamatayan ng tinutukoy niya dyan, kapatid na Willie. Apo. Nagaya ng ipinahiwatig sa akin ng Panginoon nating Hesukristo. Oo, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na pagkamatay ko'y inyong maalaala ang mga bagay na ito. Ayun, maliwanag na kung itataas mo pa doon sa 13 ba yung kapatid na Willie? Ito po sabi naman sa 13, at inaakala kong matuwid na samantalang ako'y nasa tabernakulong ito, ay kilusin ko kayo na ipapaalaala ko sa inyo. Yamang aking nalalaman. Alin ang ipapaalaala niya sa kapatid? Sa 12. 12, kaya't magiging handa akong lagi na ipaalaala ko sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman at kayo'y pinatitibay sa katotohanang nasa inyo. Ayan, maliwanag na hanggang sa kamatayan talagang pinanindiganan ni San Pedro yung kanyang nakilalang katotohanan. Never na inulit pa niya na ikinaila niya ang Panginoon, kapatid. Kaya niya lang pala nagawa yun dahil dun sa pwedeng mangyari sa kanyang kapamakan. Hindi pa kasi oras nun na siya'y mamatay. Dahil nga, pagka siya'y aamin na kasama siya ni Kristo, maaaring pati siya maparusahan at takpin, malulumpo sila, di ba? Kaya nung mga panahon na yun, naikaila niya ating Panginoon, sa takot niya na siya ay mapatay din. Pero, dumating ang oras, nawala yung takot ni Pedro na yon hanggang sa kamatayan nga ay pinakikilala niyang siya ay Kristiyano. Pakinggan mo sa unang Pedro 4, kapatid na Willie. Ang sabi po rito sa talatang 16, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ayon, huwag kang mahihiyan, sabi ni Pedro. Naging payo niya sa kapatid na kung ikaw ay magbata, usigin ka, o kaya ikaw ay mahirapan na dahil sa pagiging Kristiyano mo, huwag ka ikang mahihiya, kundi luwalhatiin pa ang Diyos sa pangalang ito. Kasi nung araw, ang pagiging Kristiyano, hindi karangalan kapulaan yan Pag Kristiyano ka nun, uusigin ka, papatain ka, maraming mga pagsubok na dadating sa buhay mo. We are very convenient as Christians in our country. Ang Christian sa ating panahon, dito sa ating panahon, sa ating sosyedad, sa ating bansa, ay ang Kristiyano hindi masyadong inuusig, Merong mga countries na pagka-Kristiyano ka, uusigin ka masyado. Kagaya halimbawa, napunta ka sa Saudi Arabia, sinabi mo Kristiyano ka, todas ang lahi mo ron. Ganun ang nararamdaman ng mga alagad nung una. Pero si San Pedro, nagpayo sa mga kapatid na kung ikaw ikay magbata ng gaya ka ng Kristiyano, huwag kang mahiya, kundi luwalhatiin ang Panginoon Diyos sa pangalang ito, ang sabi ng Biblia. Kaya alam mo kapatid, yung sinasabi mo
na ano nga yung tanong niya, kapatid na Willie? Nung ikahiya po, ikaila ni San Pedro. Hindi totoong ikinaila ni Pedro si Kristo na hanggang katapusan, kundi hanggang sa katapusan, ipinangaral niya ang pangalan ni Kristo. Kung meron man pagkakataong na ipagkaila niya, yun ay bunga ng puwersa ng pagkakataon. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po kung sa kasalukuyan po, may sugo pa po ba yung ating Diyos na apostol? Apostol? Sa ngayon po, kapanahon ng po. Aba, oo, si Kristo yung apostol eh. Pakinggan mo sa Hebreo 3. 3 at 1 po ng Ebreo. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Si Jesus pala ang apostol at dakilang saserdote na kinikilala ng Kristyanismo, no? Yan, walang kapalit yan. Pakinggan mo sa Hebreo 7 naman, 23. Ito po ang nakasulat. At katotohanan sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Tatapwat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ayon, ang Panginoong Hesus bilang apostol at saserdote, may pagkasaserdoting hindi mapapalitan. Kaya namamalagi siyang magpakailanman na apostol, namamalagi siyang saserdote. He is the ever-living apostle and the ever-living minister or saserdote. Kaya siya ang saserdote at apostol natin hanggang ngayon. Kasi po meron po daw apostol ngayon. Yung ano po, di bali po yung sa ngayon daw, yung pinaniniwalaan nila. Kasi may ginagamit po silang verse wala silang pwedeng gamitin verse pag akong kausap nila. Palpak yung verse nila. Alam mo, pagka walang malay ang kausap nila, saka lang nila nasasabi yon. Pero pagka binasahan na natin sila nung nasa Biblia na si Kristo may pagka-apostol at may pagka-saserdoting walang kapalit. Ano? Paano mo siyang papalitan? Pag pinalitan mo siya, ang labas mo 11:13 ng 2 Korinto, kapatid na Willie. Ito po ang sabi naman sa 11 at 13 ng 2 Korinto. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Ayon. Ang sabi diyan, mga nagpapakunwari lang na apostol. Pero hindi tunay na apostol. Di ba? Diyan sila papatak. Hindi pa po isa. Sige po. Yung ano po, yung kalugod-lugod, tama po ba yung nangangaral sa mga sa bus, sa jeep, sa mga palengke po? Kung mangangaral ka, kahit saan pwede, pag may tao. Pero pag manghihingi ka ng pera, bawal yun. Dahil walang bayad ang aral ni Kristo kahit sa kalsada, hihingi ng pera, kahit sa bus. Katakawan yun. Kung mangangaral ka, wala akong tutuldo, mangangaral ka. Kahit ba mangaral ka sa palengke, no? Kahit ba mangaral ka sa bundok, basta may tao Kung saan may tao, pwedeng mangaral. Pero kahit saan ka makarating, may dala kang supot, bawal ni Kristo yun. Pakinggan mo sa Lucas. Sabi po sa Lucas, sa 10:3, patuloy. Magsiyaon kayo sa inyong lakad. Huwag kayong magsipagdala ng supot ng salapi. Magsiyaon kayo, sa inyong lakad, mangaral sila, no? Pero huwag kayong magdala ng supot ng salapi. Ang ginawa nitong mga matatakaw na ito, kahit saan makarating, nauunay supot. Yun lang po, Salamat. Opo. Sige, anong tanong mo yun? Tinatanong ko lang po kung bakit po ang dating daan pong napili yung pangalan po. Di ba po yung tinusunod po nating mga Kristiyano yung tinuro po ni Jesus yung sa New Testament po? Oo. Ba't po dating daan po yung Kasi ganito yan, Yan pangalan ng program sa radyo. Hindi yan ang pangalan ng aming church. Ito yung aming church. Church of God. Mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yon. Ngayon, bakit ko piniling pangalan ng programa sa radyo yan, Kasi may hula sa Biblia
na marami ngayong magsisigawa ng kani-kanyang sariling daan. 56 Gs ng Isaias. 11 na lang. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan. Ayun, yung mga pastor na walang unawa, naglikuan sa kanilang mga sariling daan. Kaya nga dumami daan ngayon eh. Ngayon, para wag maligaw, inihikayat ko sila dun sa dating daan. Yung nasa Biblia na. Basahin natin, 6:16. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo makakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Yan ang gusto ng Diyos. Hahanapin mo yung mga dating landas kung asan yung mabuting daan. Doon ka papasok. Thank you po. Salamat din. Magandang gabi po, Father El Soriano. Magandang gabi sa'yo. Iyo. Tatanong ko lang po kung meron po ba talagang kasalanang namamana po. Namamana ang kasalanan? Opo. Hindi pwedeng mamana ang kasalanan. Ang namamana ito, 19:14 ng Kawikaan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Hindi naman kasali kasalanan doon eh. Bahay at mga kayamanan, minamana sa magulang. Eh yung kasalanan, namamana ba? Basa. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Hindi pwedeng yung anak madamay sa kasalanan ng ama o ang ama naman madamay sa kasalanan ng anak. Yung katwiran ng matuwid, sa kanya. Yung kasamaan ng masama, sa kanya. Ay hindi pwedeng mamana kasalanan. Yun lang po. Salamat din, kapatid. Pwede po pong isa. Sige. Yung pong tungkol po dun sa yung doktrina po ng Baptist na once save, always save. Meron po silang sinasabi na kaya raw po yung mga tao once save, always save daw. Yung mga Kristiyano daw po. Dahil po meron po nakasulat daw sa Biblia na sila daw po tinatakan na ng banal na espiritu. Nabubura naman yung tatak eh. Nabubura po ba? Oh, sabi po kasi nila pag daw sealed na raw ng Holy Spirit. Nabubura yun. Kung gusto ng Diyos burahin, ba't di ka mabubura? Tsaka po meron po sila yung sinasabi na yun daw po mga saved na raw po forever, yung pong mga elected na. Hindi pa raw po na itatatag ang yung pong pundasyon ng lupa nakasulat na raw po ang pangalan sa... hindi gano'n. Mali yun. Ito, sabi ni Kristo, papaalala ko sa'yo. Magsiyahon kayo sa buong sanlibutan, sabi niya. Gawin ninyong alagad ang mga bansa. Yung alagad, hindi pinanganganak yon, ginagawa yon. Gawin ninyong alagad. Make disciples in every nation. Hindi yung alagad pwedeng gawin. They are not inborn alagad. They are made disciples. Pwede ka bang gawin kahit sa demonyo ka? Pakinggan mo. 26:18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. O tamo, kahit kay Satanas ka, pwede ka maging alagad eh. Kaya hindi inborn. Pagkasama-sama ng tao, pwedeng maging sa Diyos. Nasa paraan ng Biblia yon. Kaya ba yung sasabihin mo na ikaw hindi pa ginagawa mundo, ikaw talagang ligtas ka na, gano'n, hindi pa ginagawa mundo. Lalabas doon may favoritismo ang Diyos. Ba't hindi naligtas si Cain? Di ba? Hindi naligtas si Adan. Yung pangkauna-unahan niyang ginawa, hindi pa naligtas. Ano ba naman paniniwala niyo, sabihin mo hindi pa ginagawa mundo, ligtas na? Ba't yung kauna-unahang ginawa, hindi naligtas? Nagkasala ng laban sa Diyos na malaki.
Tapos sabihin, once saved, always saved. Sabi ng mga Baptist, mali yun. Kahit tinanggap mo na si Kristo, pwede kang layasan uli. Pakinggan mo, 13:5 na ikalawang Korinto. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na ganang inyong sarili nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. O, kita mo. Hindi mo ba alam na si Jesucristo nasa inyo? Sabi ni Pablo, maliban na kung itinakwil na kayo. Diba kasi dati hindi ka pa tinatakwil, nasa iyo si Kristo. Pero pag tinakwil ka, lalayas yun. O, once saved, always saved ba yun? Pwedeng umalis si Kristo sa'yo. Pakinggan mo, isa pang prueba. Hebreo 6:4-6. Basa. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Kita mo, lahat nasa Kanya na. Naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo, nakaalam ng mabuting balita ng panahong darating, at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Mo, pwede pang mahiwalay, nasa Kanya na lahat. O once saved, always saved ba yun? Salamat po. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Gandang gabi po. Gabi po. Gusto ko lamang pong malaman yung, nakalimutan ko po yung talata, yung sa Old Testament na thou shall not suffer a witch to live. Gusto ko lang po tayo siya na Thou shall not suffer a witch to live. Sa Tagalog po yata, yung wag mong batayin ang manggagaway po yata yun eh. Gusto ko lang po siyang maliwanagan. Kasi alam mo, 18:12 ng Deuteronomy. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Kasuklam-suklam kasi sa Diyos yung mga manggagaway, mangkukulam, yung mga mananawas, yung mga kung ano-anong mga yung nagpaparaan ng anak sa apoy, yung mga mahiko, yung kasuklam-suklam sa Diyos yan. Kaya sinabi yung sinasabi mong talata. Ayaw ng Diyos nun eh. Kasi nawawala ang tiwala ng tao sa Diyos nun eh. Pagka doon ka sumasangguni sa mga sa mga manggagaway at sa mga kung sin-sin mangkukulam eh. Di ba? Mga mangkukulam na yan, tiyak na tiyak sa demonyo yan eh. Huwag naman magagalit sa akin kung may mangkukulam dito ngayon, Pero kahit magalit naman kayo, pwede rin. Di ba? Kasi sa demonyo talaga yun. Yun lang po, Brother Elin. Gabi ho. Nagabi po. Ang tatanong ko na ho ay dito sa nangyari kay Adan at Eve. Nung kumain sila buhat sa prutas, nung puno ng kabira ng kabutihan at kasama. Nung kumain ho sila noon, ay sinasabi sa Biblia na nabuksan ng kanilang mga mata at naging parang lang na alam nila kung ano yung kasamaan at kabutihan. Ngayon ho, ang tanong ko ron, ano ho bang ugat ng kabutihan at kasamaan na yon? O yung kasamaan ho? Kasi ho, maraming ugat ng kasamaan. Ang isa ho dito, na pangkaraniwang alam natin, ay yung kasamaan na nagat buhat sa kapahamakan na idinudulot natin sa sarili natin o sa kapwa natin. Ngayon, kung yun ho ang ganung uri ng kasamaan, hindi yun ang tinutukoy na kasamaan. Kasi yung kasamaan ho ganon ay alam na nila Eva at Adan bago pa nila kainin yung prutas. Kasi yung pagkakabatid ho ay malalaman natin o ni Adan at Eva sa pamamagitan lamang ng common sense o sentido kumon. Ganito ang example nun. Sakali ho na makyat si Adan sa punong kahoy sa paraiso. Ngayon, nahulog siya. Alam ho niyang masama yun dahil nasaktan siya eh. Hindi ho dapat mangyari yun. Kung aakyat silang dalawa ni Eva sa punong kahoy,
at pumasok sa isip niya na itutulak niya si Eva, sasabihin niya sa sarili niya, ba't ko naman itutulak si Eva? Pag itinulak ko si Eva, mahuhulog siya. At pag nahulog siya, masasaktan si Eva. Sapagkat asawa niya si Eva, kaya sasabihin niya, hindi ko nang gagawin yon dahil kabahamakan mangyayari kay Eva ho. Ang ibig kong sabihin, sa pamagitan ng logic or reasoning, alam na niya na ang tungkol sa kasamaan yon. Kaya ano ho yung kasamaan na nalaman niya nung makain nila yung prutas? Dapat ho, iba ang pinagmula nun, o ibang uri. Yun ang binigay yung halimbawa, doon ako magbabatay na hindi tutulak ni Adan si Eva sa puno dahil baka mabalian, masama yun, sabi nyo, kasamaan yun. Oh. Halimbawa naman yung isa pang halimbawa nyo rin, ganun din. Baka si Eva mabalian, masama yun. Alam po nyo, hindi po yun ang kasamaan tinutukoy sa Biblia. Na halimbawa, nabalian si Eva, o kaya hindi, kasi meron hong nababalian, hindi naman itinulak, nadulas. Nakayapak ng saging na, balat ng saging, nadulas. Hindi ho kasamaan yun. Ang tawag ho ron hindi inaasahang pangyayari o aksidente. Pero masama rin ho yun. Yung pangyayaring yun ay masama. Pero hindi ho defined sa Biblia yun na kasamaan. Kasi yun hong miscarriage, ano ho. Halimbawa, merong buntis, nasuntok. Hindi naman talagang gusto nung nasuntukin niya yung buntis, may kaaway siya nalaglag yung bata, kasamaan din yon. Pero yun hindi talagang lehitimong masama dahil ano ho nga yun yung aksidente lang At ang sabi ng Diyos, kung malalaglag yung bata, doon lang siya magpe-penalty. Basahin natin. It is not considered as an evil. Maaaring sabihin natin yun hindi mabuti. Pero it is not evil. Iba po kasi yung evil sa Biblia, yung kasamaan na evil, kaysa dun sa kasamaan na aksidente. Halimbawa, yun hong mag-asawa'y nagtalik. Nagbuntis yung babae, naglihi. Samantalang naglilihi siya, nahunggo yung tiyan niya nung bumababa siya sa jeep. Paglabas ng bata, bungi. Wag natin sabihing masama yung bata. Hindi ho kasamaan yun. Aksidente yun. Ngayon, ano po ibig kong sabihin? Nakita mo ng talata? Pakibasa. At kung may magbabag, meron magbabag, mag-away, at makasakit ng isang babaeng buntis, na anupat makunan, at gayon may walang karamdamang sumunod, ay tunay na pagbabayarin siya ayon sa iatang sa kanya ng asawa ng babae, at siya'y magbabayad ng ayon sa ipasya ng mga hukom. Hindi siya condemned Lalo na kung wala namang karamdamang susunod. Kasi nagbababag sila. Maaaring nag-aagawan sila sa buko na may mantika. Paghatak niyang gano'n, may buntis pala sa likod, tinamaan yung tiyan. Nakunan ngayon. Hindi naman sinasadya yun. Masama ho yun. Pero hindi kasamaan na evil. Bunga lang yun ng aksidente. Kaya pwede kang magbayad lang, hindi ka naman ikukulong. Paano yung tulad nga nung itinulak halimbawa ni Adan si Eva? Yun ho ay evil intent. Pero hindi niya ginawa. Ano yun? Alam ho niya na hindi niya dapat yun gawin. Ano yun? Intentional yun. Tinulak niya pero nalalaman ho niya na hindi niya dapat gawin. Sapagkat alam niya na masama magiging resulta. Ngayon, kasi po, nag-ugat po yung tanong niya na yan doon sa yung sinabing nakakilala sila ng mabuti at saka ng masama na nadilat ang kanilang mga mata. Ano po ang kaibig sabihin ng kasamaan na yon? Pakinggan niyo ho. Sa Genesis 3, kasi kailangan i-distinguish natin kung ano yun Sa Genesis 3, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata. At kanilang nakilalang sila'y mga hubad. At sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Ayun. Nung madilat na yung kanilang mga mata, ang unang-unang nilang napansing hindi maganda na sila'y hubad. Tumahi sila agad ng dahon ng puno ng higos at ginawa nilang panapi. Therefore, ang unang-una nilang nakitang hindi maganda at masama para sa kanila, sila hubad. Nahiya sila sa kanilang sarili mismo.
Oh. Meron na po tayo ngayong hint, meron na tayong clue kung ano ibig sabihin nung kasama ang nakilala nila. Nagkaroon sila ng malisya dati na may wala. O talaga naman dapat ganun eh, walang malisya. Mag-asawa lang naman sila eh. Di ba? O kaya pwede naman silang hubad-hubad, sabi ng Biblia sa umpisa eh, pareho silang hubad, hindi sila nagkakahiyaan. Basa. At sila'y kapwa hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila'y hindi nagkakahiyaan. Walang kahiyaan dahil mag-asawa naman sila. O pagka mag-asawa naman talaga eh, hindi ba talaga naman po pwede naman kayong maligo ng sabay at pareho kayong hubad? Pagka naliligo ka ba't ang kasabay mo yung asawa mo, takpan-takpan mo pa yung hindi eh. Sa natural lang mag-asawa, nung umpisa si Eva at si Adam, pareho silang hubad, wala silang reklamo. Eh nung lumabag na sila sa Diyos, nalagyan ng malisya yung kanilang pagsasama. Malisyang galing sa demonyo. Insinuated by Satan. Nagkaroon sila ngayon ng diwang, nahihiya sila, pati sa Diyos nahihiya sila. Ang katunayan, nagtago si Adan eh. Basa. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos. At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagat ako'y hubad at ako'y nagtago. Kita nyo, pati sa Diyos nahiya na siya. Eh hindi niya alam, kahit tambakan mo ng damit yan, pagtingin ng Diyos, kitang-kita ka. Hindi ba? Pero, pati sa Diyos nagkaroon na siya ng kahihiyan na yung Diyos na lumalang sa kanya, nakakaalam ng buong klase ng pagkatao niya. Parang akala niya matatakpan, pag nagtago siya, mababawahan yung kanyang. Ano ang inilagay na masama ng demonyo sa isip ng tao? Yung malis, yung malisya. Pwede ko bang makasagot? Sige po. Palagay ko, dalawang bagay na nakakapagtaka doon. Sapagkat ang pagkahubad ng isang tao, hindi naman nakakaya. Yun ho ay kustumbre lang ng isang sosyedad. Doon sa mga nudist colony, hindi naman sila nahiya dahil puro hubad sila. Ngayon, pag napunta ho sila sa syudad, mahihiya na sila. Dahil ang kustumbre ho sa syudad ay nakadamit lahat. Noong mga panahon yun, sila lang dalawa yung nandun. O, di wala pa hong kustumbre nun. Oo, ba't ho sila mahihiya? O, kaya nga yun na ho usapan natin pero nahiya siya. Sabi nyo, yung kahihiyan, kustumbre ng isang sosyedad, halimbawa. Pero wala pang sosyedad nun. Wala pang mankomunidad nun. They are just but two persons on earth. Kaya nga ho, wala. Bakit nagkaroon ng hiya? Hindi dahil sa kustumbre, kundi dahil ipinasok ng demonyo sa kanilang kaisipan yung pagkakaroon ng hiya sa bagay na hindi naman nila dapat ikahiya. Ayun. Nagkaroon sila ng misconception about life. Yun ang nakasama. Yun ang kasama ang nai-introduce nung kanilang paglabag sa Diyos. Yun po ang sinasabi. Yun ho ang hint ng Biblia. Kasi alam nyo ako, pwede rin ako mag-isip ng kung ano-anong kwento. I-relate ko ron. Pero ako, I was trained in the biblical way and I was trained to answer you in the biblical manner. Kung alin yung nasa Biblia, yun ang sasabihin ko, di ako nag-iisip ng kung ano-ano. Bawal po kasi ng Diyos yun. Parang nahiya sila ng walang dahilan. Ano pa? Parang nahiya sila ng walang dahilan dahil yun lang yung pinasok sa kanila. May dahilan po, nagkaroon nga sila ng feeling of guilt eh. Yung malisya, feeling of guilt. Alam nilang gumawa sila ng masama, kaya nahiya sila sa Diyos. Saan ho nag-ugat yung guilt na yun? Dapat ho, may pinag-uugatan yun eh. Alin po? Para humakaramdam sila ng guilt, may pag-uugatan ho dapat yung guilt. Ay, ang pagkakaugat po nun, yung kasalanan. Yung paglabag sa batas ng Diyos. Nasa Roma po yun. 6:21. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon, sa mga bagay na ngayoy ikinahihiya ninyo? Ayun. Meron dahilan kung ba't nakakaramdam ang tao ng hiya. Yung kanyang paglabag sa utos, itaas mo yun, taas mo. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Ano nga? Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayoy ikinahihiya ninyo? Alam nyo, ang unang-unang nakakapagbigay kahihiyan sa tao, yung kasalanang nagagawa niya eh. Ang kasalanan ho'y paglabag sa utos eh. Alin ang utos? Sabi ng Diyos, huwag kang kakain kumain. Di nagkasala. Yung kasalanan, yun ang pinakaugat para makaramdam sila ng kahihiyan. Yun po ang sinasabi sa Biblia. Pwede ho ba ng isa pang maikli? Sige po, sige po. Pwede ho ba nating masabi
na ang tao ay, nasasabi ko kasi natin madalas na ang Diyos ay all merciful. Pero kung minsan ho, sa palagay ko, nagiging mas merciful ang tao. Yun ho kaya ay totoo. Dahil kung minsan ho, merong nagkakasala sa isang tao, pinapatay yung mga magugulang niya. Kapatid ho niya, pinapatay. Pero nakakaya pa rin niyang patawarin. Samantalang ang Diyos ho, pag nagkasala ka ng grabe, ay hindi ka na patawarin. Hindi ho. Lahat ho ng kasalanan na ipapatawad ng Diyos eh. Ang hindi lang pinapatawad ng Diyos ay ito. 10:26 ng Ebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating makilala, matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Alam nyo, ang Diyos po, ang hindi niya lang pinapatawad na kasalanan, yung natanggap mo na yung aral, nakilala mo na yung salita ng Diyos, tapos sinasadya mo pa, inuulit-ulit mo, yun ang hindi niya pinapatawad. Pero kahit gaano kalaking kasalanan ang nagawa mo, kung hindi mo naman intensyon, hindi mo naman pinlano, nabigla ka halimbawa, nabalibag mo ng itake, napatay mo yung tao, may paraan ng Diyos para mapatawad yun. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Brother Eli. Itatanong lang ko po sa inyo kung kasalanan po ba ang magsama ang dalawang tao, yung isa pong binata, yung isa naman po may asawa. Kasi po nung... Yung isa binata, yung babae may asawa. Opo, nagsama po sila. Nagsama sila. Kasi nung umating po ako dun sa Mekawayan, meron po kasi isang binatang nagtanong sa inyo na ang sitwasyon po niya ganon. Na tinatanong niya po sa inyo kung ano ang gagawin niya. Ang sabi po niyo kapatid nagkakasala ka sa pangangalun niya. Pero nung sinabi po nung binata na, paano ho yan? Meron na akong anak doon sa kinakasama ko. Ang nasabi po nyo parang, totohanin mo na yung babaeng yan. Siguraduhin mo siya na nga. Ang ibig niyo po ba sabihin, kunyari ako po ako na po yung dalaga, at ang kinakasama ko po may asawa. Pag po ba sa puso ko totohanin ko na siyang pakikisamahan ibig sabihin po ba na hindi na po ako nagkakasala sa mata ng Diyos? Ganito yun. Kasi yung sinasabi mong incident sa Mekawayan, nalaan ko yun na nagkahiwalay na pala sila yung asawa niya. Nung magkahiwalay na sila ng asawa, tapos saka siya nag-asawa ng dalaga. O binata o dalaga. Ganon. Ibig sabihin, single yung isa may asawa, pero separated na. Nagkaanak sila. Diba? Kaya sabi ko, tutuhanin mo na. Tutal, may balak siyang magbalik loob sa Diyos, kahit na yun ay kasalanan, napapatawad ng Diyos yun pag nagbalik loob ka. Kaya sabi ko, tutuhanin niya na. Baka kasi, kung sabihin ko sa kanya, nagkakasala ka niyan, hihiwalayan na naman niya yung babae na yun, may anak na siya ron, mapapasama na naman yung bata, mawawala ng tatay. Ano ibig kong sabihin? Ganito yon. Di ba yung nakausap ni Kristo sa balon ni Jacob, ang asawa 6? Sabi ni Kristo, bibigyan kita ng tubig ng buhay, hindi ka na mauuhaw. Ang ibig sabihin nun, yung chance sa kaligtasan Di ba? Bibigyan siya ni Kristo ng chance maligtas, to have a taste of the water of life. Di ba? Ngayon, ang sabi nung Kristo, sige ka, bibigyan kita, pero tawagin mo asawa mo. Sumagot yung babae. Wala naman po akong asawa Sumagot si Jesus. Tama ang pagkasabi mo, wala kang asawa. Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 at yung nasa sa iyo ngayon, hindi mo pa rin asawa. Di naka-6 na pala siya. Pero, kahit nagkagano na siya, meron siyang chance. Yung ika-6, sabi niya, isama mo asawa mo. Bibigyan ko kayo pareho. Therefore, hindi pinag-uusapan kay Kristo yung nakaraan sa buhay mo. Ang pinag-uusapan, yung ngayon at yung hinaharap. Pag sunod mo kay Kristo, magsisisi ka, patatawarin ka. Pakakalimutan na yung kasalanan. Ano po kayang may papayo ko dun sa kaibigan ko? Kasi siya po hiwalay po siya sa asawa. Meron po siya ngayong kinakasama na binata. Bali yung asawa po ng kaibigan ko, yung babae,
nandun pa rin po sa bahay nung... Dating asawa. Opo. Ay, mabigat yun. Dahil ano po kaya ang may bibigay ko? dapat doon, humiwalay siya roon. Dahil hindi pa pala naman magkahiwala yung unang mag-asawa Dahil lalabas, kabit siya noon. Talagang kalunya siya. Wala, ang sinasabi po kasi ng kaibigan ko, wala pa raw po silang legal separation. Ang tinatanong po niya, paano kung ano raw po siya ng legal separation, hindi na raw po ba siya nagkakasala? Kahit kumuha ka ng legal separation, tao lang naman yun Wala naman legal separation sa Diyos, nagkakasala ka pa rin. Kasi ang sitwasyon po... Kasi hindi ko mo legal sa tao, kinikilala na ng Diyos. Maraming legal sa tao, mali sa Diyos. Kagaya, halimbawa, illegal dito, sugal yun Sa Diyos, hindi legal yun. Kaya nga po nalilito ako, bakit yung sa sinabi niyo po sa kabila? Ibang kaso kasi yun Yung andon, hiwalay na yung may asawa dun sa asawa niya. At yung dati niyang asawa, nakakita na rin ng panibagong asawa. Ibig niyo po sabihin, yung isang partner po, hindi pa nakakita ng kapartner niya na makakasama? Not necessarily. Halimbawa, hiwalay na kayo kahit hindi pa kayo nakakakita ng parehong partner niyo, Nagkaroon kayo ng ugnayan. Anyway, naganap naman yan sa labas ng katotohanan. Hindi ka pa nakakakilala ng aral, mapapatawad ng Diyos yun. Sabi ko nga sa'yo, kahit 7 pa naging asawa mo, pag nagbalik loob ka, pinapatawad ng Diyos yun. Paano niyo po bang masasabing nagkahiwalay na? Kasi yung asawa po niya nando sa side ng babae. Yung babae naman po umalis doon sa magulang niya. Yun po ba matatawag niyang hiwalay na? Hindi pa. Pagka meron pa rin pagkikita, may sexual contact pa rin, hindi pa hiwalay yun. Paano kung nakikita po bilang magkaibigan pero wala na? Kung wala na sexual contact, magkahiwalay na yun. Pwede na po yung kaibigan ko na na hindi na po nagkakasala sa Panginoon. Salamat po. At saka ang pag-asa mo ron, mahikayat mo siyang magbalik loob sa Diyos. Na maging legal na yung pagsasama nila nung asawa niya ngayon. Sige, maraming salamat. Maraming salamat. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ganito po yung tanong ko. Ano po bang pinakamabuting magagawa ng isang tao para ipakita na siya ay nagsisisi para mapatawad ng kanyang mga kasalanan? Ang pinakamabuting magagawa ng isang tao para ipakitang siya ay nagsisisi? Kanino? Pakikita sa Diyos o pakikita sa kapwa? Sa Diyos po. Sa Diyos. Ang pinakamabuting magagawa ng isang tao na gusto niyang makita ng Diyos na siya ay nagsisisi, yung sinasabi dun sa 2 ng gawa ng mga apostol. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan." Ang first step, magsisisi, tapos magpapabautismo para mapatawad ang kasalanan. Ano ngayon ang continuation nun? Pagka nabautismuhan ka na, para maipakita mo sa Diyos na genuine penitent sinner ka. Sa 6:4 ng Roma. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. After baptism, lalakad ka sa pagbabagong buhay. That is the best way because that is the way of the Bible. Salamat. Pwede po pong isang Sige. tanong. Ganito po yung tanong ko. Kasi, bali, 3rd week na po akong nag-attend sa isang sa CLP po. Meron po kasi akong hindi matanggap na pangangatwiran ng isang namin Kasi ganito po yung usapan. Halimbawa po na nagkasala ang kapatid mo sa'yo, either na salaman o kapatid sa pananampalataya, ganito po yung kanya Yung halimbawang nagkasala yung kapatid mo, ikaw ang lalapit at humingi ng tawad. Ang akin naman po, ba't ka hihingi ng tawad hindi ikaw ang nagkasala? Gusto ko pong malaman yung kung paano po ang tamang
gawa dito. Sino ba dapat lumapit? Yung nagkasala o yung pinagkasalahan? Nahihingi ng tawad. Basahin natin sa Mateo 16. Pakinggan. O 18 na, 18. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan, na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Sa talatang ito, ang sinasabi, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, yung kasalanang hindi niya alam. Kasi, pwede kong magkasala sa iyo na hindi ko naman alam eh. Nagkasala pala ako sa iyo eh. Hindi ko sinasadya, nagkasala pala ako sa iyo. Eh, hindi ko alam. Pupuntahan mo ko, papakilala mo na, nagkasala ka sa akin, tinan mo, yung sukli ko, di mo binigay. Pag tinanggap niya, okay. Yun eh, kung kasalanan eh, hindi mo alam. Hindi mo alam na nagkasala ka sa akin, pupuntahan kita. Pero kung alam mo naman na nagkasala ka sa akin, sino ang dapat pumunta? Pakinggan mo ang sabi ni Kristo. Kung makapit o magkasala. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo, nasasabihin, pinagsihisihan ko, patawarin mo siya. Diba, 7 beses siya nagkasala, 7 beses kang pinupuntahan, humingi ng tawad, patawarin mo siya. Sa talatang ito, iba. Dito ang pupunta yung nagkakasala. Dahil alam niyang nagkasala siya sa'yo. Kaya siya may obligasyong pumunta sa'yo. Eh, merong nagkakasala nga kapatid, hindi naman niya alam, nagkasala pala siya sa'yo. Ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw ang may obligasyong ipakilala mo sa kanya, may kasalanan ka nagawa sa akin, kapatid. Ganon. Salamat po. Kaya yun ang kumpletong totoo. Hindi yung sagot sa'yo ng pastor mo. Maraming salamat din. Meron pa po akong tanong. Sige po. Anong anak ng Diyos ang tinutukoy doon sa Genesis 6:1. Isa doon, sa mga sumusunod na talata. Mga anghel po yun. Mga anghel. Ang katunayan po no, nasa English Bible at saka sa Hebrew Bible, ang nakalugay po ron, sons of God. Hindi po anak na children na may babae, may lalaki. Dito po, sons, wala pong babae ron. Ang tinutukoy pong sons of God na kasama-sama ng Diyos sa umpisa, yung nasa Job 38. Babasahin po natin. Nang ilagay niya, sinong naglagay ng mga sukat niyaon, kung iyong nalalaman? O sinong nag-unat ng panukat diyan? Nang ilagay niya ang mga patibayan ng lupa? Saan no nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nung ginagawa ng Diyos ang lupa, no? Tinatanong ng Diyos si Job, tuloy. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pang-umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Nung gawin ng Diyos ang lupa at saka ang langit, yung mga anak ng Diyos naghihiyawan sa kagalakan. Eh wala pa kung tao nun, ginagawa pa nga lang ang lupa at saka ang langit eh. May follow-up question doon din doon sinasabi o doon sa mga sumusunod na talata na ang mga anak ng Diyos na yon, na anghel, ay nakita nila na magaganda ang mga anak na babae ng tao. At kumuha sila at naging asawa nila at naging bantog at mga makapangyarihang tao ang kanilang naging anak. Noon ako'y bata-bata pa, ay merong nangangaral din dito sa atin na sinasabi niya siya'y anghel. At nakita kong naging bantog at makapangyarihan ang kanyang anak. Ano kaya ang klaseng anghel yun? Yung kaya yung inihulog doon sa Revelation na nakita ni San Juan? Iba naman po yun. Yun din yung anghel na... Anong klaseng anghel yun? Mga kumuhang yun ng asawa na anak ng tao ang kanilang kinuhang asawa. Yung mga anghel na yun, yun ang sinasabi ni San Judas. Basahin po natin. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan. Ayun, may mga anghel, iniwan yung sarili nilang tahanan.
their own habitation. Yung dati nilang tahanan, dati nilang kalagay, iniwan, nag-asawa ka. Kaya nga nung mga anak, mga higante, ipinanganak eh, kung nababasa nyo dun sa 6 pa rin. Kumbaga, lumalabas yon mutants. Kasi nagkasama ang hindi magkalahi. Iba yung lahi ng anghel, iba yung lahi ng tao. Ginawa ng mga anghel, kumuha sila ng katawan tao, nag-asawa sila sa mga anak na babae ng tao. Yun ho nangyari noon. Kaya yun naman ang nilipol ng Diyos doon sa panahon ni Noe. Yun ho nangyari noon. Di wala akong kinalaman yung anghel dito na nagkaanak ng makapangyarihan tao. Dito ho sa Pilipinas? Aho. Wala ho. Yun ho anghel na nandito sa Pilipinas, eto ho yun. Sa... Di kasi makapangyarihan yung kanyang anak sa panahon natin ngayon eh. Hindi bali ho. Pakinggan nyo ho yan. 11:13 ng 2 Korinto. Sapagkat ang mga gayong tao, tao ito. Tuloy natin. Ang mga gayong tao. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan at hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran. Nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay yung mga ministro niya magpakunwari rin. Kaya may anghel sa Pilipinas. Magandang gabi. Magandang gabi po. Tatanong ko yung doon sa amin kasing lugar sa Binyang. May mga ngaral na maraming pastor doon ang mga aral ay once saved, always saved. Ay hindi kami magkasundo. Ang isang ginamit niyang talata sa akin ay yung Unang Korinto 5:5. Mari bang paliwanag niyo yung sinasabi? Nakasulat po sa 5:5, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman at sa ikaliligtas ng Espiritu sa araw ng Panginoong Yesus. Yun nga po. Wala akong kinalaman yun sa once saved, always saved. Kasi maliho yung aral na once saved, always saved. Kasi ang sinasabi nila, ayun, napahamak ng araw ang katawan pero maliligtas pang espiritu. Mali. Maliho yun. Basahin nun natin. Tunugan nyo ang babasahin, no? Unang Korinto 5:5. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman. At upang ang espiritu ay maligtas. Wala akong nakalagay na ang kanyang espiritu. Iwawasak yung kanyang laman upang ang espiritu ay maligtas. Aling espiritu? Hindi kanyang espiritu. Kasi ang taong nagbalik loob sa Diyos, binibigyan ng banal na espiritu. Tandaan niyo po yun. Pakinggan niyo sa 8 ng taga-Roma, versikulo 16. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Para ka maging anak ng Diyos, may espiritong galing sa Diyos, lalakip sasama sa espiritu mo bilang tao. Kaya ho tayo, meron tayong espiritu ng tao at meron tayong espiritu ng Diyos na lumakip sa atin nung tayo maglingkod sa Diyos. Pag ikaw ay gumawa ng masama, yung espiritu ng Diyos na ibinigay sa'yo, aalisin yon. Ikaw ang mapapahamak, pati yung laman mo. Kaya po mali ang pakahulugan nila ron. Salamat po. Maraming salamat din po. Isa huli na yung... Sige po. Noong isang gabi, napanood ko sa... lagi akong nanonood sa inyo. Salamat po. Miski noong 80s pa, nakakapanood ako sa inyo. Noong isang gabi, medyo may kaugnayan sa akin yung binanggit nyo tungkol doon sa pahid. Ngayon, kung sabihin kong natagpuan ko, yung tape nyo noong... Kung hindi ako nagkakamali, noong Lunes o Martes, tungkol sa hanapin yung magpapahid no, hindi literal na lang is yung sinasabi nyo. Ngayon kung sabihin kong natagpuan ko yun at kayo at gusto kong magpapahid sa inyo, ano ang maisasagot nyo ngayon? Sa lahat po ng paraan nakahanda kaming magpahid sa gustong magpapahid ng langis ng Diyos sa tao. Kaya kami nakahanda na maglingkod sa kapwa. At ang pagpapahid ng langis na sinasabi sa Biblia, isang gradual na pamamaraan ng Diyos yun. Ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig. Yun po ang sabi sa Biblia. Hindi naman pwedeng pahiran yung walang pananampalataya. Sige, maraming salamat. Maraming salamat din po.
Magandang gabi po pa. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po kasi yung pinsan ko, Krista Delpian, tatanong ko lang po kasi yung sa Genesis po, sabi nila kung ano daw po binigay ng Diyos sa tao, yun lang daw po ang babalik sa Panginoon. Pagka namatay daw tayo yung kaluluwang buhay tayo, yun ang kaluluwang buhay. Pati raw yung hayop, meron din daw ho. Tatanong ko. Kasama rin daw dun sa... Pakiliwanag mo kapatid, na kung ano lang ang binigay ng Diyos sa tao, yun daw ang babalik ulit sa Kanya. Babalik ko dun sa, parang isosoli natin sa Panginoon Bagis, yung katawan natin babalik ulit po sa alikabok. Hindi, lahat naman galing sa Diyos eh. Pati daw po yung hayop may kaluluwa po. Hindi po sila naniniwala sa may espiritu po yung tao. Ano mo, yung paniniwala ng Krista Delpias ba yung sinasabi mo? Ano yun eh? Maraming hallucinations yun eh. Hindi natin dapat napansinin yun eh. So sabihin mo, walang espiritu yung tao eh. Meron ng espiritu yung tao eh. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. May espiritu ba ang tao? Wala. Meron eh. Di ba? Sabi sa Biblia. Tapos may magsasabi sa'yo, walang espiritu ang tao. Di huwag ka na maniwala. Oo nga, Pastor. Inaano ko nga po dun sa kanya dahil, kaso po, pinagpipilitan niya po. Tumigil na lang po ako. Huwag ka makipaglalaban sa mga ganung wala namang malay, labag pa sa Biblia sinasabi. Sasayangin mo lang oras mo ron, kapatid. Kaya po, hindi ba ka na lang po usapan. Isa pa po, meron po ako natinan yung SNS po. Sila daw po yung White Brotherhood. Naniniwala po sila dun sa hula. Tsaka, kaya po daw nila makipaglaban yung kakain sila ng paint remover palaman sa tinapay po. Pagka ganun, malapit-lapit na sa mental hospital yung mga yun. Wala akong alam na ang paint remover ay pinapalaman sa tinapay. Wala pa akong nakitang tindahan nagtitinda ng paint remover sandwich. Medyo malapit na sa ano yun. Mayroon ng patulan natin yung mga ganun. Pagka ganung weird na, wala na sa Biblia, wag mo lang sasayangin mo lang oras. Sinubukan ko nga po, Pastor, na sumama sa kanila, hindi ko na po hindi mo na masikmura ang sinasabi. Kasi alam mo, may aral ang Biblia dyan eh. Pakinggan mo, tigil ka. Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Yun ang sabi ng Diyos sa'yo. Magtigil ka sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Nandito na yung salita ng kaalaman. Sabi sa salita ng kaalaman, may espiritu ang tao. Narinig mo sa kanya, walang espiritu ang tao, tumalikod ka na lang. Dahil wala kang pakikinabangin sa pakikipag-usap sa ganun. Maraming salamat. Maraming salamat din, kapatid. Magandang gabi po, brother. Itatanong ko lang po yung pong sa Biblia ho yung terminolohiya yung pinili. Pag minsan hindi ko alam kung yung hubang pinili kapareho ho ng hinirang. Tapos tungkol ho do sa terminolohiya yung pinili o yung daw mga elected. Tanong ko lang hindi ho kaya parang unfair ho sa ibang tao, ba't ho ang Diyos may pinili, ba't ho hindi tayo lahat pinili, ganun po. Unang-una, yung sinasabi mong terminolohiyang pinili at hinirang, synonymous yun sa Biblia. Yung hinirang, pinili yon. Yung pinili, hinirang yon. Pareho yun sa Biblia. 8 ng Roma. Pakinggan mo. Sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. May sinasabi rito si Pablo, yung mga tinawag niya, itinalaga niya, itinawag niya, marami siyang ginagamit na pangusap, terminology, Alam mo, sa tinawag, yung tinawag, itinalaga. Yung itinalaga, tinawag.
Anong kahulugan ng tinalaga at saka tinawag? Sapagkat marami ang mga tinawag, tatapwat kakaunti ang mga nahirang. Ayun. Kaya yung pagkatawag, hihirangin. Pagkatawag, itatalaga. Pareho yun, yung terminology na yun. Magka-sinonimo yun. Ngayon, ang tanong mo ay ganito. Bakit sinasabing pinili? Para bang unfair? Dahil ang Diyos namimili. Basahin natin sa Gis 34 ng Gawa ng mga Apostol. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Ayun. Ang Diyos hindi nagtatangi ng mga tao. God is no respecter of persons. Kaya ang Diyos fair sa lahat ng tao. Bakit gumagamit siya ng salitang pinili? Pakinggan mo. Sa Juan 15 ay ganito ating mababasa. Sapagkat kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ng kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupot sa inyo ang sanglibutan. Sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, hindi kayo taga-sanlibutan, hinirang ko kayo sa sanlibutan. Pinili kayo sa sanlibutan, hinirang. Ba't naman sila nahirang at napili? Bakit? Ibig ba sabihin, ang Diyos nagtatangi, may paborito, ganun ba? Bakit sila nahirang at napili sa sanlibutan? Pakinggan mo sa 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway ang kanyang mga gawa. Sabi ni Kristo, ito ang wika, ang kahatulan, na parito ang ilaw sa sanlibutan. Pero ang mga tao, inibig pa nila yung kadiliman kaysa sa ilaw dahil masasama ang kanilang gawa. Ngayon, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama, napupuot sa ilaw. Ayaw lumapit sa ilaw para wag masawa yung kanilang masamang gawa. O merong mga tao ayaw talagang magbago, merong nagbago. Kaya yun ang kinuha ng Diyos sa sanlibutan. Yung mga apostol, yung mga unang Kristiyano, hindi kayo taga-sanlibutan, hinirang ko kayo sanlibutan. Kaya hindi masasabing unfair kasi ginagamit niya yung terminong pinili doon sa mga pumili ng mabuti sa kanilang buhay. Ibig sabihin, yung sumunod sa Diyos, yung iba ayaw sumunod ito sumunod. Kaya ang tawag sa kanila pinili, which is not unfair. Dahil ang nagdesisyon, sila rin ayaw nilang lumapit sa Diyos hindi sila mapipili. Pag lumapit ka naman, di ka naman pwedeng hindi kunin ng Diyos Sa isang talata ni Juan, sapagkat ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ang lumalapit sa akin, hindi ko itataboy, sabi ni Kristo. Kaya kung halimbawa, kahit sino ka pa, lumapit ka, talagang gusto mong maugnay kay Kristo, nakikita naman ni Kristo ang puso mo kung totoo talaga Baka ngayon sa bunganga lang, hindi naman totoo, Pero kung talagang totoo, hindi ka pwedeng itaboy ni Jesus. Pag lumapit ka, mapipili ka. Pili in the sense na ikaw nga ang nagdesisyon lumapit sa Diyos. Hindi naman na ibig sabihin, pinagtatapon niya yung iba na ikaw lang pinili, unfair yun. Kaya naman hindi napili yung iba, ayaw naman nila lumapit napupuot pa nga sila sa ilaw Ayaw nila sa ilaw. Anong gusto nila? Ikalawang Tesalonica 2, pakinggan mo. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang manghahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Merong mga tao mas gusto nila yung kalikuan kaya hindi sila napili. Si Kristo ba'y tao o Diyos? Opo. Ha? Yan po proposisyon natin.
tatanong ko sa'yo, meron bang tao na hindi nagsisinungaling? Wala. Si Kristo ba nagsinungaling? Hindi. O, meron bang taong hindi nagkakasala? Wala. O, si Kristo ba nagkasala? Hindi. O, gago ka pag sinabi mo hindi siya tao. Pag sinabi mo siya hindi... Strike one? Wala pang sitwasyon. Wala pa. 1 point. Pero, Di ba? Pagka pinag-alinlanganan mo na siya, ang tao, sabi ng Biblia, walang tao na hindi nagkakasala. Walang tao. Pag ang Diyos ang nagsabing wala, talagang wala. Ba't mo sasabihin tao si Kristo, hindi nga siya papasok sa kategorya? Dahil lahat ng tao nagkakasala. Basa, 8 ng unang hari. Talatang 46, ang sabi po sa talata ay ganito. Kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala. Yan, walang taong hindi nagkakasala. Pag ang Diyos na nagsabing wala, huwag mong lalagyan. Wala nga sabi ng Diyos eh. Kahit ba matuwid, nagkakasala pa rin, kapatid na Willie? Sabi po sa 7:20 ng Ecclesiastes, tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ayun, sabi, maliwanag yan, Ecclesiastes 7:20. Walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Therefore, kahit pala matuwid, nagkakasala pa rin. Kagaya yung sinasabi nila, si Maria raw hindi nagkasala. Mali yun. Nagkasala si Maria dahil tao yun eh. Di ba, kapatid na Josel? Miski mga apostol, umaaming nagkasala sila eh. Di ba? Pakinggan nyo sa unang Juan 1:8. Ganito po ang sinasabi po sa talata sa unang Juan 1 at 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kita mo, magsabi ka lang na wala kang kasalanan, kasalanan eh. Dahil walang taong hindi nagkakasala, kapatid na Josel eh. Ngayon, mayroon bang taong hindi nakakapagsinungaling? Pakinggan nyo sa Roma 3:4. Sabi naman po sa talatang ito'y ganito, wag nawang mangyari, oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Tatapwat ang bawat tao'y sinungaling. Kita mo, bawat tao sinungaling, sabi ng kasulatan. Merong 1 o 2 o 3 pagkakataon ang tao'y nakakapagsinungaling, kapatid na Josel. Even na ang kanyang gusto'y wag siyang magsinungaling, nakakapagsinungaling pa rin siya under the force of circumstances. Kagaya na nangyari sa Apostol Pedro. Nakapagsinungaling siya, di ba? Ipinagkaila niya pa ang ating Panginoong Jesus. Kaya, yung salita sa Biblia, walang taong hindi nagkakasala, tapos walang taong hindi nakakapagsinungaling, ay walang makakatutol doon kahit sino. Sinusubukan tutulan ni Bularan yan. Mapapahiya siya pag sinabi niya hindi siya nagkasala, kapatid na Joseph. Opo. At mapapahiya siya pag sinabi niya hindi siya sinungaling. Di ba, no? Papatunayan ko, sinungaling nga siya eh. Tinuruan niya pa nga si Ber magsinungaling. Di ba, no? Bino mo dati nang sinungaling si Ber, dinagdagan niya pa. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Eto, si Kristo ba nagkasala o nagsinungaling man lang para sabihin mo siya'y tao? Sabi kasi walang tao na hindi nagkakasala eh. Pakinggan nyo sa isang talata. Sabi po rito sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2. Sa 2:21 patuloy, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Kung totoo yung sinasabi ng Biblia na walang tao na hindi nagkakasala, the inevitable conclusion, si Kristo hindi tao. Dahil siya hindi nagkasala, kapatid na Josel. Opo. Diba? Diba? Walang taong hindi nagkakasala eh. Nagkasala lahat ng tao sa harap ng Diyos eh. Nagkakasala eh. Si Kristo hindi. Hindi siya tao, kapatid na Josel. Ganun nga po yun. Ngayon, meron pang isa na dapat maintindihan ng ating mga kababayan. Sinabi ng Diyos kay Solomon na walang magiging kasing talino niya eh, bago siya o pagkatapos niya.
Pakinggan nyo sa isang talata ng kasulatan. Sabi po yan sa unang hari, sa aklat po ng unang hari sa 3, at ang talata po ay 12. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo, o may babangon mang sino man pagkamatay mo. Aba, wala palang magiging mas pantas kay Solomon, kapatid na Josel. Pantas sa puso at matalinong puso, bago siya o pagkatapos niya. Wala niyan. Wala po. No? Tanong ko sa'yo, sino mas pantas? Si Solomon o si Kristo? Si Kristo po. Walang duda yon na mas pantas si Kristo. Pag pinapatak mong tao si Kristo, lalabas sila naman yung sinabi ng Diyos na yan. Kapatid na Josel. Oo. Dahil sabi ng Diyos kay Solomon at alam mo naman ng Diyos kung magsalita, totoo di ba kapatid na Josel? Tama po yun. Sabi ng Diyos kay Solomon, wala nang gaya mong lilitaw pa, bago ikaw o pagkatapos mo, na pantas sa puso at matalino. Si Kristo mas pantas kay Solomon. Si Kristo mas matalino kay Solomon, mas pantas sa puso. O anong konklusyon niyan? Tama yung sabi ng Diyos, wala lang ang lilitaw na gaya ni Solomon. Diba? Sapagkat si Solomon tao, pero si Kristo'y hindi. Diba, kapatid na Joseph? Opo. Pero pag sinabi mo si Kristo'y tao, masisira yung unang hari 3:12. Diba? Sige, tutulan niyo yan, mga kababayang sasagot. Hinihintay ko. Ganyan yan. Yan si Brother Eli nang unang nagbigay ng stand, Brad Danny, Brad Willie. Tayo nanalo sa toss coin Kaya malaking partido na po yun. Ibigay po ni Brother Eli ang ating panig batay sa banal na kasulatan. Wala silang gagawin kundi maglabas naman sila ng katunayan para matutulan yung gibayin nila yun. Gibayin nila, kapatid na Josel. Oo. At pag nagibaan nila yun, hindi na ako papakita ulit. Ganon. Paki-discuss niyo naman daw po itong paano raw po maliligtas ang mga bakla. Para rin yung mga lalaki. Paano ba maliligtas ang mga lalaki? Yung mga nangangalon niya, yung mga nambababae, paano ba maliligtas yon? Yung nangangaliwang babae, paano ba maliligtas yun? Unang Korinto, 6:9 hanggang 11. Sabi po'y ganito, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, niyang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, niyang mga mangangalunya, niyang mga nagsasababae, niyang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, niyang mga magnanakaw, niyang mga masasakim, niyang mga manglalasing, niyang mga mapagtungayaw, niyang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ang paraan pala para maligtas, kapatid na Josel, huwag padaya. Kailangan, huwag papadaya. Opo. Halimbawa, bakla ka, tomboy ka, ano ka man, lalaki ka, babae ka, mangangalunya ka, manlalasing ka, huwag kang papadaya. Hindi maliligtas yung ganyang mga tao nasa ilalim ng pandaraya Pero, bakla ka man, tomboy ka man, nakawala ka sa pandaraya, nahugasan ka. Ang sabi ng Biblia, nahugasan na kayo, inaring ganap na kayo sa pangalan ni Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Kailangan mahugasan ka para ka maligtas. Diba? Opo. Ano ba yung paghuhugas? Pakinggan nyo sa 22:16 ng Gawa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Kahit sinong tao, kahit anong kalagayan sa buhay, mayroong offer na salvation ng Biblia. Magtindig ka, magbautismo ka, hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Kailangan maghugas lang ng kasalanan, kapatid na Josel. At yan nagaganap sa bautismo na itinuturo ng kasulatan. Yun ang ating sagot dyan.
Okay. Hindi, kasi sa iba, requirement nila. Alisin mo muna yung pagkabading bago ka. Ganon sa kanila yun, Brad Danny. Oo, at kailangan ikaw ay mag-declare na ikaw ay lalakin na. Ayan. Hindi naman pala ganun, Brad Josel. Kailangan pala mahugasan ka. Brother Eli, ang ibig po ba sabihin, after halimbawa, nahugasan na, talagang tumitilansik yung daliri ko, at saka talagang ang boses ko halimbawa, yung talagang ganun na, malam niya. Kailangan babaguhin. Opo, kailangan pa po bang yun ay baguhin? Sa born again, babaguhin yung boses kapatid Opo. na Josel Parang maaalis na yung hoy, wala na nun. Hoy na hoy. Ha? Kung gano'n ang pamantayan mo, may bading, ang laki ng boses May bading. May bading, ang laki ng boses At may bading hindi tumatalsik ang daliri. Opo. Tandaan mo yan. Meron. Ikaw ang saksi dyan, Brad Danny, sa Ayala. Meron? Meron? Alam mo ba ito sinabi, Brother Josel? Ano po? Kasi nagtrabaho sa Ayala Avenue yan Brother Danny. Malalaking kumpanya, mga manager dinedate siya wala siyang kamalay-malay na yun yung mga bading dahil hindi man tumatalsik ang daliri, hindi man kumikembot ang bewang. At ang boses naman talagang dignified, kapatid na Danny. Wala ka man lang, sabi ko nga sa'yo meron tayo mga naging kapatid sa iglesia nagtapat sa akin Meron, 7 anak 7 anak. Meron, siyang mga anak. Bading. Pero wala kang ideyang bading, Hindi mo mahalata. Hindi mahalata. Pero nagtapat siya, Brother Eli, wala akong mapagtapatan nito para kasing ang misis ko ikay naaagrabyado ko. Bakit ka ako, kapatid? Kasi siyam na anak namin. Minsan, naghahanap pa rin ng misis ko dahil bata pa, sabi niya. Ako talagang ayoko na. Ayoko na siyang dayain. Kaya ko lang naman siya naanakan. Ito yung mga anak siya, lasing ako noon, sabi niya. Di ba? Kaya lang daw niya nasisipingan na miss niya, lasing siya, pero hindi niya talaga gusto. Pag hindi siya lasing. At pagka siya daw ay normal, di lasing, kinikilabutan daw siya sa miss niya. Same is true with somebody na nakatrabaho din po namin sa station na dating pinagtrabaho ko rin, Brother Eddie. Ganun din. May anak siya, reporter siya, Brad Danny. Bading Ang totoo nga, sa showbiz report siya pang showbiz Pag nagre-report, as in talagang bading. Pero may anak siya. Kaya lang daw siya, kaya niya sumiping sa babae pagka siya lasing. Pagka hindi siya lasing, hindi niya kaya. Hindi ito talo. Hindi ito talo. Ngayon, kung ang requisite ng kaligtasan maalis yung tilansik ng daliri, yung kembot at yung boses, paano yung bading na hindi naman tumatalansik ang daliri? Hindi naman maano ang boses, di ba? Maayos naman ang boses. Hindi yun ang pamantayan. Para maligtas ang isang tao, ano man ang kalagayan niya sa buhay, yung kanyang kasalanan mapatawad ng Diyos, mapagsisihan niya, at huwag na siyang gumawa uli. Iyon ang paraan, kapatid na niya. Nako, tama. Ako'y sundot lang ako ng isa pang halimbawa dahil buhay ako saksi, Brad Danny. Kasama namin sa trabaho Announcer. Malaki boss. Alam mo naman, pagkaraniwan sa announcer, malaki boses. Kasama ang boyfriend niya. Lalaki siya, pero may boyfriend siya. Kasama ang boyfriend niya sa booth habang nagtatrabaho bilang DJ. Pero maniwala ka, pag pindot ng switch ng mikropono niyan, our time now is exact. Pag hindi ka nabigani kung babae ka Pero pagka naka-off ng mic noon, ang ka-holding hands noon pogi. Ganun yun. Kaya hindi ho batayan yun. Ibinalik uli nung ating tumawag. Yun daw pong katunayan na ang Biblia na siyang pinanggagalingan ng ating mga batayan ay totoo. Yung authenticity of the Bible. Alam mo, mahabang usapin yan. To prove the authenticity of the Bible, you have to use history, science, and discoveries that were made during the past centuries of human history. Pero ang isang very handy and very tangible proof that the Bible is true, authentic. Nasa mga museo ng mundo ang mga manuskrito ng Biblia, kapatid na Joseph.
Ang isa sa pinakamatandang manuskrito, yung tinatawag na Oxyrhynchus Papyrus, which was written in the 3rd century AD. Kapatid na Joseph. And you can just imagine, it was written in the 3rd century. Alam mo yung 3rd century, yun ang year 200 to 300, kapatid na Joseph. That was 1,700 years ago. No? Nakasulat doon na the earth is round. Nakasulat doon sa ano na yon. Ha? Sa mga matatandang salin ng Biblia, kagaya nung Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, yung mga manuskrito, yung mismong sulat kamay, dahil wala pang imprenta, no? Even before the world was discovered to be round, nakalagay na rin yung idea that the earth is round. Is that not proof that the Bible is really authentic? It came from an authority na hindi natin matututulan, kapatid ni Joseph. Kaya isa sa mga tangible proof yan. Meron tayo sa mga museo ng mundo, sa British Museum, sa American Museum, sa Museo ng Vaticano, ng mga manuskrito ng Biblia na isinulat bago mag-ika-400 taon ang Christian era. Yun ang mga tangible proof na ang Biblia nga ay totoo, kapatid na Joseph. Mababasa mo ron yung Daniel 12:4. Ang sabi, pagdating ng mga huling araw, ay maraming tatakbo ng paroon at parito, di ba, no? Nakasulat na yun as early as the 1st century AD. Nakasulat na yun 600 years before Christ. Ha? Pero makikita mo ang katuparan sa ating panahon. Yang sa Daniel 12:4. Kaya, hindi na dapat pagdudahan pa yung authenticity ng Biblia. Yan ay open and very much overwhelmingly convincing sa mga taong gumagamit ng kaisipan, kapatid na Joseph. Okay. Ito pa po isang Brother Eli. Ano raw po ang tunay na halaga ng buhay mula kay Aurelio Copina? Alin daw ang tunay na halaga ng buhay? Aba, ang buhay ano yan kumbaga yan, tasteless. 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 Oo, kumbaga ano yan, flavorless. Flavorless, kapatid na Diyos. Just what do you mean po, Brother Eli, when you say parang flavorless? Flavorless, kumbaga halimbawa yung gulaman, ano? Walang flavor. Basta gulaman lang yung matabang. Pero kung gusto mo maging orange flavor yon, lagyan mo ng orange essence, di ba? O gusto mo naman maging chocolate flavor yon, lagyan mo ng chocolate essence or chocolate, no? Opo. Gusto mo ng pineapple flavor, lagyan mo siya ng pineapple, di ba? Ganon lang ang buhay. Ang buhay kasi isang bagay na you can make it, kapatid na Joseph. You can make it. It depends on you. Binigyan ka ng Diyos ng power to make your life as you wish. Di ba? Para din ba? Ganito. Ang buhay nawawalang kabuluhan kung hindi mo gagamitin sa bagay na makabuluhan. Sa 6:12 ng Ecclesiastes. Ganito po ang mababasa po sa 6 at ang talata po ay 12. Ecclesiastes. Sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay? Lahat ng mga kaarawan ng kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginugol na gaya ng anino. Ayon, dito mo, yung kanyang buhay naging walang kabuluhan dahil ginugol niya parang anino. The way he spent his life is in vain, in vanity. Kaya nawala ng kabuluhan yung buhay niya, kapatid na Joseph. Pero pagka ginugugol mo naman sa bagay na makabuluhan, nagiging makabuluhan ng buhay. At yun ang tunay na kahulugan ng buhay. Yung buhay na makabuluhan. Paano naman nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay, kapatid na Joseph? Sinasabi rin ng Biblia kung paano nagkakaroon ng kabuluhan ng buhay. Pakibasa, kapatid na Willie. Ganito po ang sinasabi naman, dito po sa Gawa, sa 20, at ang talata po ay 24. Tatapot hindi ko minamahal ang aking buhay, na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan. Ayon. Alam mo, ang nagpapabigay ng kahulugan sa buhay, yung katungkulan ng tao Yung kanyang calling, yung kanyang
debosyon, yung kanyang determinasyon. Pagka ginugugol mo yung buhay na yan sa bagay na makahulugan sa Diyos, abay, makabuluhan ang buhay mo. Mahalaga ang buhay ng tao, kapatid na Josel. Alam mo kung gaano kahalaga? Gaano po? Sa 8 ng Marcos. Pakinggan. Ito po ang sinasabi sa 8 at 36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Kita mo na, oh. Wala palang kwenta ang buong sanlibutan compared sa buhay mo kung mapapahamak, kapatid na Josel. Meaning, your salvation, the salvation of your life, no? Is dearer than the whole of the world itself. Kasi makamtan mo man ang buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ang buhay mo, walang kwenta eh. Meaning, pag sinabing buong sanlibutan, lahat ng ginto andun eh. Lahat ng diamante at brilyante andun eh. Lahat ng sapiro andun eh. Lahat ng lupa andun eh. Lahat ng isda, pating, ha? Lahat ng turtle, lahat ng ahas, lahat ng ibon nandun na sa buong lupa, di ba? Walang katumbas na halaga yung buhay ng tao, kapatid na Joseph. Kung ginagamit mo yan sa makabuluhan bagay, bibigyan kita ng isa pang halimbawa, no? Yung relihiyon, pagkaya ni ginagamit lang pagpapayaman ng mga pastor, walang kabuluhan yan. Pero pagka yung relihiyong sinasabi sa Biblia, ginagamit mo sa paraang inirekomenda ng Diyos, abay, maililigtas ka niyan, kapatid na Josel. Magiging kasangkapan yan para maligtas ka. Ganon din naman ang ating buhay. It depends on how we use our lives or spend our lives. It depends on things that we incorporate with our lives. Halimbawa, ang buhay ng tao ay na-incorporate dyan yung puro material things, nawawala ng kabuluhan ng buhay. But kung ang in-incorporate mo sa buhay mo, although there are some times that you tend to care for material things, but the priorities in life sa buhay mo ay yung mga bagay na espiritual, yung mga bagay na intangible, no, kapatid na Diyos. Abay, nagiging makabuluhan ng buhay. It depends on how you use it. Ayun. Ganun pala po yung Brother Eli. Pero ang baliktad po ang pananaw kasi nabuo ng mga tao ngayon dahil pag siya ay progresibo sa buhay, sinusukat yun doon sa kanyang ari-arian, kapatid na Josel. Kaya pag mahirap, nakagaya natin. Yun maling pananaw, kapatid na Dani. Sila, kung magsumukat sila ng tagumpay na pamumuhay, yung nakapag-aral, nakapagtapos, may mga degree, tapos may mga naipundar na lupa, marain sa lapi. At alam mo, sa sosyedad natin, pag may pera ka, kahit wala kang pinag-aralan, ginagalang ka eh. Yun nga po. Kahit naman nag-aral ka, pag wala kang perang kagaya ni Atty. Rosal, hindi ka man lang pinapansin eh, di ba? Ganun ang sosyedad natin eh. Hindi sila alam magpahalaga nun dapat napahalagahan sa buhay. Alam mo, hindi nasusukat ang tagumpay ng buhay sa dami ng kanyang tinatangkilik. Sinasabi yan ng ating Panginoong Jesus. Sabi po yan sa aklat ng Lucas sa 12 at 15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo, at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kitam, kapatid na Joseph? Opo. Nakitam? Kitang. Kitang-kita. Nakita ni attorney yan. Kitang-kita, Brad. Kitang-kita. Kitang-kita yan. Ang buhay ng tao, hindi dahil sa kasaganaan ng kanyang tinatangkilik, kapatid na Joseph. Hindi dahil sa dami ng kanyang pera o ng kanyang deposito sa bangko. Ikaw okay na. No. Yan. Hindi sa dami ng tinatangkilik. Alamin mo, mga apostol namatay na mahihirap. But they lived the best life ever lived on earth. The apostles of our Lord Jesus Christ. Kasi ginamit nila ito in the fullness of their service to the Lord. Iniaral pa nga ni San Pablo yan eh. Sa Roma 12, pakinggan nyo sa 4. Ito po ang sinasabi sa 12 at 4 po ng aklat ng Roma. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo,
at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Tingnan mo, ang utos ng Biblia, gagamitin mo yung sarili mo sa ministeryo. Kung saan ka iniuukol ng Diyos. Spend your life, use yourself in that kind or particular ministry. Kaya kapatid na Josel, nagiging makabuluhan ng buhay. Ano ba? Ikaw, kaya ka lang naman makabuluhan dahil nakaupo ka dyan eh. Opo. Di ba? Tama po yan. Pag alis mo dyan, ano pa silbi mo? Kaya wag niyo akong aalisin dito, Brother Eli. Ako, ano ang silbi ko ba sa buhay? Wala naman akong kwentang tao. Kaya lang naman ako siguro makabuluhan. Kung ginagawa ko itong aking tungkuling magsalita nung dapat kong salitain, ano kapatid na Diyos? Opo. Pero pag hindi ko na ito ginawa, para lang akong silya na hindi na kakagawa ng tungkulin. Bawa, yung silya. Kaya lang mahalaga yung silya pag nauupuan mo. Pero pag bali na yung dalawang pa, hindi mo na mauupuan, abay sinusunog na yun, kaya tinatapon na yun, kapatid na Diyos. Tama pala yung kanta, Brother Eli. Ano yun? A chair is not a chair when there's no one sitting there. But a room is not a house, and a house is not a home when there's no one there. Tawa? Ganyan ang dating daan. Ayan. Masundot ka lamang po ito, Brother Eli. Paano naman daw po yung mga, generally speaking, na halimbawa, hindi naman siya nakagaya ni Brother Josel na nakaupo dito, yung pangkaraniwang tao, meron daw po ba silang katungkulang maaari namang gawin para magkaroon ng tunay na kahulugan yung kanilang buhay na matatawag? Aba, yung janitor, tapat lang sa pagka-janitor, makabuluhan tao yon, kapatid na Josel. Ha? Yung janitor, alam mo, isang eskwela, janitor ka. Tapat ka lang sa pagka-janitor mo Kapareho ka rin lang naman ng presidente. Ha? Ka-janitor ka lang? Ka-janitor ka lang, kapareho ka lang ng presidente, useful ka. Di ba? Ang katunayan nga, yung janitor, mas may magagawa pang maganda yung kaysa sa isang presidenteng kurap Bakit po? Halimbawa? Halimbawa, yung presidente kukurap-kurap, malapit ng mabulag, anong silbi? Diba? Oo nga naman. Yung janitor alam mo, yung janitor, yung magtataho. Bawa, magtataho siya, yun ang ibinubuhay niya sa kanyang pamilya. Aba, ipapalaki niya yung kanyang mga anak sa awa at tulong ng Diyos. Abay, mahalagang buhay yung buhay ng isang magtataho, kapatid na Joseph. Pero, marami kang kayamanan, drug addict at drug pusher ka naman, tarantado ka. Diba? Yun ang ibig ko sabihin. 2 points. Okay. Oo nga pala, gusto ko lang ipaalam sa mga viewers na may bago akong channel. Sana suportahan rin ninyo ang channel na ito. Sa ngayon, ang aking upload ay mga videos tungkol sa Apalit Pasalamat. Sana masuportahan rin ninyo. Maraming salamat.